Good day, students. I'm Ma'am Diane, your teacher in General Chemistry 1. So let us discuss the different properties of matter. So discuss natin yung properties of matter. Pag sinabi nating properties of matter, kahit na ano po yung nakikita ninyo, nararamdaman, or nami-measure na nagte-take up po ng space. Kasi 'di ba, matter is anything that occupies space and has mass. So, for example, merong isang bagay na mabigat, mame-measure mo kung gaano kabigat. Masasabi mo rin kung anong color yung isang object. For example, yung chair, color black, 'di ba? Masasabi mo rin kung solid, liquid, or gas. So, ibig sabihin po, kapag properties of matter, observable characteristics. Okay? Yan yung traits or qualities ng isang matter. So, madidescribe natin yun na kung saan gawa, anong color, yan ba ay solid, liquid, or gas. 'Di ba? Kasi nga po, matter. And then we have two major classifications nitong properties of matter. We have the physical property and the chemical property. Yun yung two major classification. Pero sa physical property, may dalawa pa. We call that the intensive physical property and the extensive physical property. And then, ayun nga po, yung two major classification, etong number 1 na physical at saka 2 chemical property. Gets po ba? So, sa etong A at saka B, dito po yan sa physical property. Okay, so ano ngayon ang physical property? Kaya nga po, physical property, ma-observe mo lang siya. For example, dito sa ating picture, this chalk is color blue. So, yun yung physical property ng chalk na to. Pag tiningnan mo lang, mahahawakan mo, pwedeng solid o kaya yung powderized na chalk, di ba? Makikita mo rin yung color. So, yun yung physical property. Hindi mo mababago kung ano yung composition niya, kung saan siya gawa. Pero masasabi mo kung iyan ba ay color blue, color white, color yellow na chalk, 'di ba? Yan ba ay solid or na powder na, 'di ba? Nadurog ba? Masasabi mo rin kung long or short kasi naputol, 'di ba? So yun yung mga physical property. Pwede rin na ang isang object ko ay masasabi mong hot o kaya cold kasi mafe-feel ng inyong senses. Okay? So, anything na physical property, kapag po napiperceive ng inyong senses, wala pong nababago sa kanilang chemical composition. So, itong chalk, kahit na po nabali iyan or kahit po nag-powder, chalk pa rin po yan. 'Di ba? So, start tayo dito sa dalawang klase rin po ng physical property. Meron tayong intensive at saka extensive, di ba? Start tayo sa intensive. So, kapag intensive po, it does not depend on the amount. So, paano natin i-describe yan? Hindi po magbabago yung mga intensive physical properties kahit na po dumagdag or dumami yung amount ng isang matter. For example, ayan. Nami-measure natin yung temperature ng isang object. Temperature, by the way, is the measure of hotness or coldness. 'Di ba? So, ang malleability rin po ay isa pong physical property kung saan po ang isang object is nahahammer or natatransform into thin sheet. Diffusion, ito usually kapag sa mga pabango, 'di ba? Kasi nga po, may ability yung matter na nag-i-scatter or nag-i-spread out. Number 4, ductility. Yung substance po ay pwedeng ma-stretch into wire. And then, intensive din po kapag yung color. Sasabihin mo lang po yung color, ibig sabihin po, intensive physical property. Kasi nga po, hindi siya nakadepende kung ilan yung matter na yon. And then we have the extensive. So, para mas magets natin yung intensive at saka extensive, differentiate natin. Extensive naman po, ito na yung dependent sa amount or quantity. Ito din po ay mga characteristic or ito yung property na nami-measure po. Okay? Nagbabago po ito, depende po kung ilan yung objects ninyo. So, for example, size.
mass. We have the volume. So, di ba, na-measure natin itong mga to? Yung size, susukatin natin ng small, medium, or large. Yung mass, kung heavy or light. Volume, gaano karami. And then density, how tightly it is packed, di ba? Tapos length. So, pwede rin po sa length, sa size din. Length po is gaano kahaba. And then width, gaano kalapad naman po. So, ibig sabihin lang po, kapag po yung isa dyan ay nag-increase or if the amount of matter ay nag-increase po, pwede pong mabago yung size, yung mass, volume, etc. Okay, so nakadepende po yan sa amount or quantity. Nakukuha po ba? So, ayan, kanina hindi nakadepende. Ngayon naman po, nakadepende sa amount or quantity. Ibig sabihin, yung volume po magbabago kapag halimbawa dinamihan natin yung isang liquid. Okay? So, yun yung extensive physical property. And then, the chemical property na. So, kanina ay puro physical property, di ba? Ngayon naman po, kapag chemical property, ito na yung may magbabago sa mismong object. So, for example, meron tayo dito ng iron, and then kinalawang na, di ba? Nag-oxidize na siya. So, ibig sabihin po, the chemical property can be observed kapag po yung matter na yun nag-react sa other substance. So, for example din po, kapag nag-mix kayo ng vinegar sa baking soda, magbabubbles po yun. So, there is a chemical reaction. Kapag nagkaroon po ng chemical reaction, na-observe natin yung chemical property. Nagbabago na po kasi. Okay? So, kapag po may nagbago, sa object na yon or sa matter na yon, chemical property na po yung nangyari. Or there is also a chemical reaction. Ganun din po kapag halimbawa combustion. When we say combustion is nasunog. So, for example, meron kayong papel. So, paper, di ba? Tapos kapag sinunog ninyo, magiging ash. So, yung ash na yon is another object na. Hindi na po siya paper. Ayun. So, yun lang po yung dalawang properties of matter. Tapos, dalawang klase ng physical properties, di ba? So, I hope you understand. Reviewin nyo lang po ito and see you sa next lesson. Bye!